Yo, what's up mga alien? Good day sa lahat. So, nagbabalik tayo dito kay Bisikleta Manila para i-check tong Trek Excalibur 8. Ito yung latest version niya ngayong taong 2023. Alamin natin kung magkano na yung presyuhan and kung ano na yung pyesa ni Trek Excalibur 8 ngayong 2023 month of August. Dito lang yan kay Bisikleta Manila sa Quiapo. Like, comment, kay Bisikleta Manila, si Trek Excalibur 8. So, nung huling na bike ko to, last year pa yata, doon sa kabilang bisikleta sa Valenzuela. Dito naman, kaya Bisikleta Manila, tignan natin kung ano yung pyesa and yung presyo. So, yung frame nito ang ginamit ay Alpha Gold Aluminum. So, yan yung mga tawagan ni Trek sa kanyang mga bisikleta. May mga Alpha Gold pa, pero alloy pa rin naman yan. So, yung top tube nito, yung dekas na napakasimple lang, Excalibur, tapos yun lang, plain lang talaga siya, glossy, blue. Yung color nito, nandito sa baba yung Trek, usual naman. Yung lagayan natin ng ulam, nasa kanyang down tube, sa C tube, meron ding isa. So, dalawa. Yung check natin ay medium size frame lang. M and L. So, Mobile and Legends. So, in between yata ito ng medium and large. Ayan. May slash eh. Yung cable routing, meron dalawang bakante sa kanyang right side ng down tube. Ito sa kabila naman ay meron ding dalawa. So, yung ginamit na cable, yung butas pala nasa kaliwa. Yung dalawa dito. Ito yung cable, brake cable sa likod. Ito naman yung kanyang RD. Ito kasi ay naka 1x na. Yung head tube, tapered. Ito naman yung emblem ni Trek. Pwede mo lagay ng FD, wala dito. Pwedeng pang side swing, ayan dito. Pang topple, ay wala. So, pwedeng lagay ng front derailleur na clamp type na meron dito ganyan, kung doon nagkakamali. Para sa chain gauge yan. Diyan naman tayo sa kanyang crankset. Naka-halotek namin pala to. 30 teeth, alloy ito, and 170mm. Halotek, meron na gusto papunta sa mundo nila Eugene. And Shimano na rin yung ginamit. Tignan natin, anong Shimano ba to? Ayan, Shimano MT 515, 512. Ayan. Yung ginamit sa kanya, Malaysia. So, ayan, akala nyo Japan, ha? Akala nyo yung kung saan maganda ang ano, ha? Yung chain naman ito, hindi ko masyadong mabasa. Malabo yung mata ng alien nyo. Ayan, meron siya ditong chain guard na nakasama. Ayan, nakadikit siya. Hindi mo basta-basta matatanggal yan. So, para iwas yan para sa chain slap. Yung kanyang abdi ay Diore XT na. Ayan. Naka-XT na rin to pang malakasan ng Diore. Yung sprocket naman, ito ay 1150 teeth, 12 speed to. Tingnan nyo, ang laki. So, 12 speed, palag-palag na rin yan talaga sa mga long rides and ahonan. Kasi naka 30 teeth and 1150 teeth yan. Yung hubs, ayan, feeling ko yung hubs ito, Bontrager yung ginamit and alloy, silvering and boost. Meron dito naka-indicate na boost, 110. So, kung 110 yung unahan, sa likod naman ay 148. Kasi yung frame nito, boost na rin pala. Nakalimutan kong banggitin, boost na rin yung frame nito. Ayan. So, yung gulong naman, ang ginamit dito ay Ardent Race, Maxxis. So, Maxxis Ardent Race 29 by 2.35 yung currently na nakasakay sa kanya. And ito ay naka-tubeless na rin. Ang laki oh, taba. Yung spokes nga pala, bago natin makalimutan, 32 and double wall alloy yung kanyang rims. Ito yung 2.35. Ayan. Medyo malapad ah. Naka-boosted na to. Sa likod, yung rotor nito ay Shimano RT26 and 6 bolts. Sa likod ay quick release or QR. Sa harap naman ito ay naka 2 axle. Dito tayo sa kanyang seat post. Seat post ito ay alloy na 31.6 and 350mm yung haba. Meron ding reflector na kasama. Stock pedal, syempre alam na natin yan, ball bearing pa. Yung upuan, Bontrager na rin. Yung fork, si Maring RockShox Judy.
Kung doon nagkakamali, ito ay naka-air fork na rin. Ay tama, air fork na rin, maraming RockShox Judy. Ito yung kanyang lockout. Yung unahan naman ito, ay naka-ardent race din, 2.35, 29er. Naka-true axle naman dito. Sa likod lang yung QR. So yung fork niya ay naka-true axle. Parehas lang, RT26 yung kanyang rotors. And naka 6 volts din. Naka-tubeless, 29/2.35. Yung tunog nga pala, bago natin makalimutan, papaminig ko sa inyo. Ayan yung tunog niya. Oh, maingay-ingay na rin ha. Hindi pwedeng mantakas sa asawa pag linggo ha. Headset naman ito ay ball bearing pa. Yung kanyang stem ay naka-alloy na rin. Bone trigger yung ginamit and naka 7 degrees yan. And clamping 31.8 din. Yung kanyang handlebar dito 700mm and para may pagka-back swift. Alloy na rin and bone trigger. Handle grips, bone trigger din yung ginamit. Wala lang siyang lock-on dito. Wala sa kabila ay wala rin. Yung shifter naman ito ay Dior na rin ginamit, 12 speed, and yung kanyang brake ay Shimano MT200 na. Yan, ang tigas ng datingan ito. So naka-RockShox Judy. Pansin ko sa mga bisikleta ng Trek, ang nilalagay nila usual na mga ganito ay si Maring RockShox Judy. Sobrang daming Trek ko nang na-bike check na more on RockShox Judy yung nilalagay sa kanilang mga MTB. So yung frame ito, kung titignan na malayuan, ang angas tignan. Sa forma, okay na rin. Maganda namin tignan sa malayo. Taka yung sprocket niya, ayan, sobrang laki na rin. Naka-Halotech, 30 teeth, 11, 50 teeth, naka-Dior XT, naka-tubeless na rin, naka-Presta valve, naka-bone trigger na rin, naka-boost pa yung kanyang frame. Ayan, RockShox Judy, 29/2.35 Maxxis. At then, siyempre si Trek, hindi maglalagay ng mga bakal-bakal, no? So, magkano nga ba ito ngayong taon? Ngayong August 2023 dito, kay Bisikleta Manila. Si Trek Excalibur 8, ang presyo niya, ito, 68,500 pesos. Pero SRP pa yan, ha? SRP lang yan. Meron pa yung tawad. Pwede kayong tumawad kahit wala kayong kasalanan. So, baka may mga freebies pa yan dito kay Bisikleta Manila. So, kung gusto nyo to, puntahan nyo yan dito kay Bisikleta Manila. Yung address nila nasa screen nyo ngayon. At lang Facebook page, follow nyo sila para sa mga update ng mga bago nilang bike dito sa kanilang shop. So, dito lang yan sa Quiapo, Manila. So, ano masabi nyo dito kay Trek Excalibur 8? Okay na ba sa inyo yung ganyang presyuan? Like, comment, share, and subscribe. So be it. I love you all. Signing off.